Welcome to Donmar TV News Channel. Matapang ang naging talumpati ni Pangulong Bongbong Marcos sa Shangri-La Dialogue ng International Institute of Strategic Studies o IISS sa Singapore. Ipinahayag niya sa harap ng international community ang paninindigan ng bansa sa ating karapatan sa West Philippine Sea. Binigyang diin ni Pangulong Marcos na matagal lang naitalaga kung hanggang saan ang ating teritoryo na pinagtibay pa ng mga kasunduan at batas tulad ng 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, pati na ang naipanalo nating arbitral ruling noong 2016. Kaya giit niya, may legal na basihan ang territorial claim ng Pilipinas. The lines that we draw in our waters are not derived from just our imagination, but from international law. The life-giving waters of the West Philippine Sea flow in the blood of every Filipino. We cannot allow anyone to detach it from the totality of the maritime domain that renders our nation whole. Pangako pa ni Pangulong Marcos. As President, I have sworn to this solemn commitment from the very first day that I took office. I do not intend to yield. Filipinos do not yield. Sakali umanong mas lumala pa ang tensyon sa West Philippine Sea, tatawagin na raw ng Pilipinas sa mga kaalyado nitong bansa tulad ng Amerika, kung saan mayroon tayong Mutual Defense Treaty. Nang matanong kung ano ang magiging trigger o mitya nito, ang sagot ng Pangulo. If a Filipino citizen is killed by a willful act, that is, I think, very, very close to what we define as an act of war. And therefore, we will respond accordingly. Nagkaroon din ng bilateral meeting si Pangulong Marcos sa Prime Minister ng Lithuania. Dito niya naman sinabing hindi siya nagtatrabaho para sa anumang makapangyarihang bansa gaya ng China, Amerika o Russia, kundi para lang daw sa Pilipinas. Mukhang pinaghandaan talaga ng international community na talakayin ang issue ng West Philippine Sea. Bago pa kasi magsimula ang keynote speech, si Pangulong Bongbong Marcos ay may nakausap namang opisyal ng pamahalaan natin. At marami sa kanila nagpahayag ng pagsuporta sa Pilipinas sa usapin ng agawan ng teritoryo. Nagkaroon ng pagkakataon na magka-bilateral meeting si AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. sa mga counterpart ng opisyal ng ibang bansa. Marami raw ang nagpahayag ng pagkabahala, lalo na sa bagong pulisiya ng China kung saan huhulihin daw ang mga anilay trespasser sa South China Sea. We are happy about that because it only means to say that a lot of countries are interested in helping us with the situation. Not just interested to know what we think about the situation, but really they are offering us assistance, support. Ngayong araw naman nakatakdang magsalita sa Shangri-La Dialogue si Browner, pati na si Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hilgavan. Narito rin sa Singapore si Defense Secretary Gibo Teodoro na makikipag-usap sa ibang defense ministers. Kaninang madaling araw naman, nakauwi na sa Pilipinas si Pangulong Marcos matapos ang state visit sa Brunei at working visit sa Singapore. Na inamin or kinonfirm ni Brigadier General Marceliano Teofilo or General Kit na talagang si Liza Tanas ay sangkot po sa kidnapping or sa extraction. Pag-uusapan din natin yung pagtaas ng pagbaba ng value ng peso at pagtaas ng dolyar. Pabor actually yan sa ating mga OFW. We'll talk about that later, okay? So ngayon, mga kababayan kong minamahal, si Solid Marlican ako, nakita ko, si Verana Live Studio, mga peste na sana mga yawa, o nga, mga giatay talaga mga palangga. But again, tuloy-tuloy tayo. Okay? Sa aking mga kababayan, kanina dito sa Amerika ay nagkaroon ng press conference ang hakbang ng Maisog. Okay, kung saan si Attorney Vic ang isa sa mga guest nila. So ngayon, doon ay mayroong revelasyon na kinonfirm ni dating Chief of the Intelligence Service Armed Forces of the Philippines or ISAF na si General Teofilo na talagang mayroong mando si Liza based on sa understanding natin na minandohan talaga ni Liza Tanas ang ISAF para ipadukot ang mga minor de edad.
Okay? Marami na po tayong vlog dito. Dito po sa kapapasok pa lang sa aking channel at kakilala nyo pa lang sa aking alindog, please balikan nyo yung vlog natin tungkol sa kidnapping extraction. Dahil wala pong ibang involved yan kundi ang si Lisa Araneta Marcos at si Marcos Jr. dahil siya ang presidenteng kuting na nag-roar sa Singapore. Roar, di ba? Alam niyo yung roar, di ba? Na tinanong siya ng maayos kung ano masasabi niya kay Baste ay sa komento ni Baste dahil sa mga pinagtatanggal niyang mga kapulisan. Ang sagot ni Marcos Jr. ay roar lang. So ganyan kabangag po ang inyong presidente. Pinapaalala ko lang sa inyo. Yan yung topic natin kagabi. But ganun pa man, so inamin, pinatunayan doon sa press conference ni Attorney Vic, isa yun sa mahalagang pag-uusap na itong si dating ISAF staff na si General Kit Chafilo ay sana po magsalita kayo dahil kayo ay dapat kayo ay magpoprotekta sa taong bayan. Yan po yung trabaho ninyo. Alam kong pinag-initan kayo. So pinag-initan ito siya mga kababayan. Actually tinanggal siya kasi itong si General Kit Chafilo, isang magiting na sundalo. Okay? Ay dapat talaga ang kanyang trabaho ay protektahan ang mga tao, ang mga sambayanang Pilipino o mag-gather ng mga intelligence, report diyan sa ISAP. But ganun pa man, inappoint siya ng July of 2022, so by October tinanggal na siya. Bakit siya tinanggal? Kasi isa po siya sa general. The fact na siyang chief during the time, siya ay umalma sa utos ni Lisa Tanas. Okay? Sa utos ni Lisa Tanas na ipakidnap yung mga bata. Alright? So yan yun mga kababayan. Okay. So, ano nangyari dito sa mga kapapasok lang? Isa po itong domestic quarrel, domestic problem o domestic problema na kung saan itong kasabwat ni Lisa ayon sa ating source, ayon sa ating impormasyon na nakuha, na si Lisa at itong si Chua ay magkasabwat sa illegal na negosyo diyan sa gobyerno. Ano yung mga illegal na negosyo nila? Sobrang illegal na nakakabili sila ng chopper, nakakapag-bulletproof ng bahay itong si Chua, at nakakabili ng yate at kung ano-ano pa, mga luxury sa buhay na hindi naman nagmamatch sa kanyang negosyo. Pero dahil po siya ay ayon sa ating source, okay, sa ating puting ahas, ay ginagarantiya ni Marcos Jr. at ni Ahas na kapag negosyo siya sa gobyerno ng illegal at kamkamin ang pera ninyo lahat, mga kababayan. So yan yon, mga palangga. Okay? Ngayon, anong gagawin natin dito sa mga ito? So dapat wag natin silang tigilan dahil ang problemang ito ng mag-asawa, they're partners, ng distressed mother na umalis sa Pilipinas dahil nga, syempre, itong si Chua, ayon sa ating source, bangag-bangag din katulad nila. Diba? Sabi nga, friends with the same feather, diba? With the same pulburon, diba? Pulburon together, diba? So, yun ang ating, sabi ng ating source, mga kababayan, talagang limpak-limpak at bilyones ang kinikita ni Lisa at ang mga kasabwat niya, at isa na nga dito si Chua sa mga illegal na negosyo. Kaya nga sabi ko, kung gagawin lang ng tama ng gobyerno, ng Sandigan Bayan, ng Ombudsman, ng lahat ng sangay ng ahensya na kung saan mayroong pananagutan sa mga ganitong klasing pangyayari sa bayan natin, na ang First Lady Ahas ay nakikipagnegosyo sa mga sindikato dahil siya mismo ay isang sindikato. Okay? Balikan natin, away mag-asawa, at nung February, na ipakita natin sa inyo yung video ni Lisa at na-present natin sa inyo yung mga
a fabricated crime na ginawa ni Liza sa tulong ng asawa ni Teddy Boy Locsin at ni Teddy Boy Locsin Jr., yung hinayupak na yan, mga jutang ginenas na yan, at mga tiwali dyan sa DFA, sa Department of Justice. So, nag-isa katuparan ni Liza at ni Chua ang pangingidnap sa minor de edad. Inagaw nila ang 2 minor de edad sa nanay dahil hindi naman actually ang intensyon talaga para kunin ang mga bata. Ang talagang gustong kunin ni Liza at ni Chua ay yung iPad na punong-puno ng ebidensya na ipinresent ng distressed mother sa United Nations and sa International Commission on Human Rights. Yun. Kasi nga yung mga bata, hindi naman inaalagaan ni Chua ayon sa ating source. Sa halip, yaya po ang nag-aalaga. So wala siyang pagmamahal na tunay dun sa anak kasi kung mahal mo yung anak, hands-on ka. At in the first place, kung mahal mo yung anak, hindi mo siya kikidnapin. Ganun lang yon. Hayaan mo siyang manatili sa kanyang ina dahil ang ina ay may karapatan. Pero dahil magkatuwang nga sila ni Liza sa kanilang illegal business, ayon sa ating source, kaya si Liza mismo ang utak ng pangingidnap na dapat ito'y imbestigahan sa Senado o sa Kongreso sa pagbukas. At nakausap na natin ang ating puting ahas na nagsisend sa atin ng information. Nang sabi ko doon sa puting ahas, kung kaibigan mo si distressed mother, i-encourage mo siya na sumulat sa Kongreso at Senado para makapag-hearing dito sa usaping ito. Diba? Ngayon, mga palangga, okay? Ano ang dapat gawin, okay, ni General Teofilo? Okay, sir, sabi nga ng Third Floor Studio, sa kanilang vlog kanina, mayroon kayang Mag-i-Agent Morales II. I think General Teofilo, Mr. Kit Teofilo, it's high time to speak up since naikwento mo na rin kay Attorney Vic Rodriguez based on sa kanyang press conference na inamin mo na yes, na meron talagang kidnapping o extraction na ang mastermind ay si Liza. Okay? Ano ba ang trabaho ninyo dapat, mga sir, mga ma'am sa ISAF? Di ba? Para protektahan niyo yung bayan. Ano yan? Intelligence kayo, di ba? To gather information, di ba? I-analyze nyo yung mga impormasyon kung ito ba ay nakakaapekto sa inyong mga military operation, ito ba ay nakakaapekto sa taong bayan, di ba? Ganon yun. Kaya nga intelligence nakakakuha kayo ng mga report para i-identify ninyo kung ano yung mga reports, may threat ba sa Pilipinas? May threat ba sa ekonomiya natin? Di ba? Pero mismo kayong mga tiwali ay threat sa mamamayang Pilipino dyan sa ISAF kasi sinusunod nyo ang isang ahas na si Liza at si Marcos Jr. na bangag. Di ba ang trabaho ninyo bilang isang intelligence, okay? O bilang a chief, o kayo lahat dyan, bilang intelligence service, di ba? Ang serbisyo ninyo para sa Pilipino, para i-identify ninyo ang mga reports kung ito ba ay makakasira sa ating bayan o sa pangkalahatang Pilipinas. Pero anong ginawa ninyo? Kayo mismo ang sumira ng kinabukasan ng ng nanay at ng kanyang mga anak na nakipaglaging kasangkapan kayo ni Liza Tanas at ng gobyernong ito para dukutin ang mga bata. At naiparinig ko na rin naman sa inyo ang iyakan ng mga bata. Nandyan sa YouTube natin, panoorin nyo na lang yung mga iyakan na yon. Rinig nyo na rin naman yung voice message ni Liza Tanas na in-address niya doon, sinend niya sa asawa ni Teddy Boy Locsin na inuutusan niyang i-expedite or ayusin o i-fix, di ba? I-fix ang mga dokumento na ginawa ng judge. I think that was Judge Guray, okay, na nakipagsabuatan kay Chua dun sa mga fabricated
cases or crime na ikinaso dito kay distressed mother, and later on nga this January of 2024 yun ay nag-withdraw yung mga complainants. So again, kayong nasa ISAF, okay, lahat kayo dito na kumasabwat kay Lisa ay mananagot kayo sa taong bayan. Kaya nga itong nananawagan tayo kaya General Teofilo na, Sir, ipagtanggol mo ang taong bayan. Kasi nababasa ko na ikaw ay magiting na sundalo, magiting ng kapagatanggol ng bayan. You're there. Ay, wala ka na, although tinanggal ka nila, di ba? Dahil hindi ka sumunod sa mga kababuyan o kahayupan nitong gobyernong ito, o dapat magsalita ka na at i-booking mo pa even yung mga intelligence report na nalalaman mo kung kasama dyan ang, that was Nika, no? Yung kay, kay Clarita Carlos, yung sa kay Clarita Carlos, yung report naman na smuggler itong si Martin Araneta, itong sila Tambalusos, o itong pamilya ni Lisa at ni Marcos Jr., sila mismo ay smuggler. Nasa Nika report din yan, pero si Clarita Carlos ay binigyan ng generous allowance ni Lisa, kaya tumahimik na yung matandang hukluban na yan, at binigyan ng trabaho ni Martin Romualdez dyan sa Congress. Kaya naman 2 days ago, Clarita Carlos, may nakakita sa'yo, ito may segue ko lang, sa Gensan na ikaw ay may security o may parang PSG. 'Di ba? Ito si Clarita Carlos, meron po siyang PSG ayon sa aking kaibigan na namataan siya sa Gensan. Kung may mga taga Gensan yan, mag-send kayo ng picture sa Maharlika Network at protonmail.com kung napicturean ninyo. Yung friend ko kasi hindi niya napicturean kasi nagmamadali siya sa flight niya and everything, so hindi niya nakuha ng picture. But anyway, gusto niya lang iparating na si Clarita Carlos na minsan na National Security Advisor na naka-receive ng report na ang mga Araneta Marcos ay mga smuggler. Kaya nga ba tinanggal siya, at para manahimik si Clarita Carlos ay binigyan na lamang ni Lisa ng generous allowance. Ngayon, binigyan din ng trabaho ni Martin Romualdez para itikom ni Clarita ang kanyang bunganga. At babaunin na lang niya siguro sa hukay yung kanyang nalalaman. Well, hindi naman, kahit na baunin mo Clarita, alam na ng taong bayan. So, ganun po ang mga taong matanda na, kukunin ka na ng lupa, wala talagang prinsipyo sa ngalan ng pera. Balik tayo dito sa isa. Okay? So, General Teofilo, sana po tumayo kayo. Tayuan ninyo ang taong bayan since na-confirm mo na po kay Attorney Vic Rodriguez na si Lisa ay mastermind ng illegal na pagdukot ng mga bata o extraction. Ang trabaho po ninyo ay to counter threats sa ating bayan. Ito po mismo ang Jutang Ginemes na Liza Tanas ay threat, at ang gobyernong ito ay threat. Ang ISAP, ang trabaho nyo, what? To identify threat sa sambayan ng Pilipino from domestic o sa loob ng Pilipinas o sa labas. Pero kayo mismo na mga kinasabwat ni Lisa ay threat. Actually, kayo pa mismo ang nagparusa dito sa mga batang mawalay sa kanilang ina. So, General Teofilo, you have to stand up and speak up sa ngalan ng sinumpaan niyo pong trabaho na i-booking nyo sa taong bayan, o sumulat kayo mismo, kayo naman ang sumulat sa Congress and the Senate. Okay, sa lower and the upper house, sumulat kayo kung ano ang nalalaman nyo sa pangingidnap ni Lisa Tanas gamit ang pang-aabuso sa konstitusyon, sa batas, pang-aabuso sa karapatan ng kababaihan at ng mga kabataan. Ayan, kaya tahimik din yan si Ontiveros, isa pa yan. But anyway, kayo dyan sa ISAF, yan ang trabaho ninyo para protektahan sa masamang elemento ang bayang Pilipinas o ang Pilipino, di ba? Ang mga trabaho ninyo mag-provide ng what?
ng mga report na kung merong masasamang damo, mismo ang Jejemonita na Lisa ang promotor ng kidnapping. So, hindi nyo po ginawa ang inyong trabaho. So, nag-failed kayo. Isa yan sa trabaho nyo, mag-operate kayo ng mga masasamang damo. Di ba? Kaya nga intelligence ISAF Di ba? Nagsusurveillance sa mga yan, sa mga masasamang damo, nagko-conduct ng mga operation, kung mayroong mga threat nga sa ating komunidad. Etong si Lisa, threat. Hindi lang siya threat. Di ba? Talagang national problem, sabi nga ni Atty. Glenn Chong. Instead na mayroon kayong mga special operations to combat the hegemonyo na sumisira nga sa kinabukasan ng bayan at sisirain ang ating bayan, pero ang special operations na nag-engage kayo, pangingidnap. Tama ba yon? Tama ba na ang ISAF, ang inyong mandato dyan, ang inyong trabaho dyan, imbis na protektahan ang sambayanang Pilipino, hindi, ang ginawa ninyo, nangidnap kayo? Ganyan ba? At kasabwat pa kayo ni Lisa, na, di ba, kasama yan sa trabaho niyo, ang cyber intelligence na yan. Anong ginagamit? Anong ginagawa ng mga tiwali dyan? Imbis na yung cyber intelligence group ninyo or yung mga naka-assign dyan ay i-monitor at i-secure ang mga cyber domain ng gobyerno, tingnan mo, kayo mismo ang nag-hack. Di ba? In the past, last year, ilan? Ano yung mga government sites ang mga na-hack? Pati Congress. Kasi hack me. Yan ang trabaho ninyo. Pero, anong ginagawa ninyo? To protect the people, to protect the masamang elemento, to protect the cyber domain, pero kayo mismo ang nag-hack. I'm not saying lahat kayo, kaya nga tayo nananawagan, kaya General Chafilo, na mag-speak up ka na, sir. Kasi your job, kung nung nandiyan ka pa, I don't know kung ano na yung ano mo ngayon kung ano na yung pwesto mo. Kasi the last time I know, tinanggal ka nila kasi, sir, ayaw mong sumunod sa kababuyan o walang hiyaan o kaibilan nitong gobyernong bangag na ito. Diba? So, imbis na iprotektahan ninyo, ayan, kayo dyan ngayon sa ISAP, iprotektahan ninyo ang mga, yun nga, yung cyberspace. Diba? Kung may mga threats, may mga I don't know kung kasama yung mga fraudulent dyan sa inyo, o yung mga espionage na yan, diba? Pero mismo si Lisa ang threat. Ang mastermind, ang threat sa bawat Pilipino. Siya mismo ang nagtiterrorize sa buhay ng bawat Pilipino sa pamamagitan nitong pagmamando, paglalapastangan sa batas para mangdukot ng mga bata at dukutin ang nanay ng mga bata, pero nag-failed sila kasi the intention is to get that iPad na nasa distressed mother. Ayon sa ating source, kasi nandoon ang mga ebidensya na makakapagdiin sa gobyernong bangag na sila ay magkakasabwat sa illegal na negosyo, kasama dun si Kumar, ayon sa ating source, kasama si Tambaluslos, kasama ang mga senador at mga kongresista. Yan ang trabaho ninyo, ISAF. Di ba? Coordination, working hand in hand, chu-chu-chu-chu, ever. Diba? Ano yung working hand in hand ninyo? To ensure, diba, dapat national security. Working hand in hand sa mga international agencies to provide what? Diba? Yung mga bagong high-tech na mga, what do you call it? Tools or information to combat bang, 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 bang. To combat terrorism sa atin. Pero anong ginawa ni Kuting? Ayan, gusto kayong isalang sa gyera. Gusto kayong isalang sa bang, bang, bang. So kaya nananawagan tayo, again, paulit-ulit ko po babanggitin ang pangalan ninyo. General Kit Chafilo. I believe, tingnan ko yung mukha mo. Mukha naman po kayong tao, hindi naman po kayong mukhang punong-puno ng sungay katulad ng Marcos Bangag at ng kanyang asawa at ng kanyang buong angkan na pamilya na punong-puno ng sungay ng mga hegemonyo. So, your job to secure and protect the Filipino people.
Okay? Pero anong ulit-ulitin natin, ang nangyari ay in-ensure nyo, di ba? Sinecure nyo na madukot ang mga minor de edad. Pahirapan ninyo. Pahirapan ninyo ang mga bata at iwalay dahil sa utos ni Lisa Tanas. Yan ang trabaho ninyo. Makipag-coordinate sa ating mga kapulisan, kasundaluhan. Pero anong coordination ang ginawa nyo? Coordination, again, to extract, to dukot, to kidnap, at lahat ng panggigipit. Wala kayong pakialam. Kaya nagtagumpay si Lisa Tanas in July of 2022, tuluyan nilang nadukot ang mga bata. Narinig yun naman po yung mga iyakan, hiyawan ng mga bata na ayaw nilang mawalay sa kanilang ina at tumatangis ang kanilang ina. So instead, you coordinate with the Philippine National Police, with the DOJ at sa iba pa, nag-coordinate naman kayo. Pero not to help the minor, to solve their problem, pero to extract them, to kidnap them para pabigyan nyo ng miserable at kalbaryo at hell ang buhay nila. Yan ba ang skills na natutunan ninyo nung kayo ay nasa PMA pa? Yan ba ang tinuro sa inyo? Instead na maging magaling, ang maging intelligent from the word intelligence dyan sa department ninyo. 'Di ba? Mag-gather kayo ng mga impormasyon para paano maibsan ang mga hinaharap na mga kalbaryo ng ating mga sambayan ng Pilipino, 'di ba? Hindi Ang ginagawa ninyo, sumunod kayo kay Mastermind Lisa Tanas kung paano i-gather ang mga peke o fabricated documents na binasbasan niya from the DOJ, from the DFA, and sa mga judge na talagang, nakipagsabuatan siya. Yan ang naging result ninyo? Yan ang mga training nyo sa AFP? I mean, nung kayo ay nag-aaral pa at nagserbisyo kayo, nagtrabaho kayo para protektahan, yan ba ang kapasidad ninyo? Not to protect the Filipino people, but to extract at gumawa ng masasama sa kapwa Pilipino, lalo sa mga kabataan, na paghiwalayin itong mga batang ito. Again, nagsimula lang po ito sa domestic problem ni Francis Chua at ng kanyang partner. Umalis si distressed mother dahil nga ayon sa ating informante, bangag at mukhang pulboronic din itong si Chua na kasabwat ni Lisa na laging lango sa pulburon at si bangag. Okay, naalala ninyo nung sinabi ko sa inyo na ginamit yung Avengers na pinamumuunuan ni Thor. Pinakita ko na yung mukha ni Thor sa inyo na mukhang biik actually, di ba? At yung mga tiwaling opisyal, again sa ISAP, kinasabwat ni Lisa para nga dukutin ang mga bata sa Turkey. Kaya dapat, General Teofilo, you have to what? Stand up, speak up. Kung babalikan po natin ang video, ang audio-video ni Bianca Zubel, okay? Na nakiusap siya na kay Lisa Tanas na kung pwede daw yung pag-change ng leadership ng ISAP ay i-hold muna for 2 weeks, di ba? For 2 weeks muna, like after 2 weeks na gagawin yung pagpalit ng leadership kasi ma-jeopardize ang kanilang pangidnap sa mga bata. Kasi itong si General Teofilo ayaw nga pumayag dito sa extraction na ito. Kaya naman, tinanggal siya ng bonggang-bongga dahil ayaw ni Teofilo na maging aso aso ni Lisa Tanas at ni Marcos Jr. na pag inutusan na kidnapin si ganito ay susunod-sunod na lang siya. At hindi lang po kidnapping ang issue dyan sa ISAP. Nandiyan ang korupsyon.
Anja dyan ang pagkasabwat ni Lisa sa mga pagnanakaw. Sabi ko sa inyo mga kababayan, lahat po ng ahensya ng gobyerno ay pagnanakawan ni Lisa Tanas. Diba? Imagine nyo, July inappoint si, ito sinulat ko dito, July inappoint si Teofilo, General Teofilo. July, August, September, October. Yeah, 4 months lang, di ba? Tinanggal siya. Kaya nung July na yon, kung saan nag-message, nagsalita, that was July. I think tingnan natin. Wag na ano yun na, hindi pala naka-ready yung audio natin. But anyway, July yon nung nag-message si Bianca Zubel na Social Secretary ni Marcos Jr. kay Lisa na, hi Liz, di ba? Na i-hold muna etong itong pagpapalit ng leadership. Again, kung ikaw ay hindi bangag, ano ang role ng isang social secretary na si Bianca Zubel at si Lisa Bangag, si Lisa Tanas, para sila ang magmaniobra ng pag-change ng leadership ng ISAF? Bakit silang dalawang nag-uusap? Bakit hindi si Bangag ang nagdedesisyon? Si Marcos Bangag? Kasi nga Bangag. Dahil hawak nga ni Lisa yung kanyang betlog na kasinlaki ng naphthalene balls. O, di ba? So, yaan yon mga palangga, ang paulit-ulit na sinasabi ko sa inyo at ngayon ay kanina nga sa New York ay kinonfirm ni Attorney Vic Rodriguez na yes, si Liza ay kasabwat or kinonfirm ni Teofilo na nagkaroon talaga ng extraction or kidnapping dahil sa utos ni Lisa Tanas. Diba? Imagine ninyo mga kababayan, okay? Kung naalala ninyo, February 11 ay ibinigay, kumbaga, nilagdaan ng ng konsul ng Istanbul kung saan nandoon ang mga bata at ang kanyang ina, 'di ba? February 11, 2022 na ang kustodiya sa nanay. Nasa nanay dapat base sa ating konstitusyon, sa ating batas, pabor dito sa mga illegitimate child, kumbaga hindi kasal ang kanilang mga magulang. So, ang kustodiya ay dapat sa nanay. So, sinilyahan, di ba? Nilagdaan ng konsul na yes, ikaw, distressed mother, ang may karapatan sa mga anak mo. Anong ginawa ni Lisa? That was February 11. Di ba? Gumapang na sila kung paano kasabwatin itong mga judge, kasabwatin itong DFA. Di ba? So dahil binigay yung kustodiya dito kay distressed mother ng February 11 of 2022, so ang ginawa ni Lisa ay kinausap ang mga jutang Genimes na judge at mga kasabwat nila na isyuhan ng summon itong si distressed mother noong February 17, mga kababayan, kasi nga, ano tawag dito? Kasi ayaw nilang ayaw nilang magpatalo dito sa kay distressed mother, magpatalo, gagamitin nila yung power nila, yung kanilang pag-abuso sa power, mga kababayan. Okay? So, February 17, ulitin natin, kung naalala niyo yung vlog natin, nag-issue ng summon yung Parañaque Court dito kay distressed mother at sabi niya, sabi sa summon, magpaliwanag ka. Okay? So, sumagot ka dito sa issue ninyo sa kustodiya ng inyong anak. So that was February 17 of 2022. Again, tignan niyo ang timeline, February 11 sa consular office ng Istanbul, binigay sa kanya, pinirmahan yung kustodiya niya. Then pagdating ng February 17, dinistrong ni Lisa at ni Chua ang judge. Nag-fabricate sila ng kung ano-anong kajotahan nila, kaya nag-issue ng summon kay distressed mother. Pinagpapaliwanag ng 15 days. So ano nangyari February 17? That was Thursday, kung naalala ko yung Thursday yata. Yeah, Thursday. Tignan niyo, check niyo na yung kalendaryo niyo. So like,
O, tama. Thursday, Friday. So, pagdating ng February 22, itong si Judge Jaime Guray ay binigay na ang desisyon, ang kustodiya dito kay Chua. Ang sabi, February 17, 2022 sa summon, ikaw distressed mother, meron kang 15 araw para 15 working days. Okay? Hindi kasama yung Saturday, Sunday na sumagot dito. Imagine nyo, 2 working days lang, ibinigay na ang desisyon ni Judge Guray ng RTC Parañaque, yung mga jutang ginimis na yan, dito kay Chua, ang desisyon ng custody sa mga bata, kahit illegal. Kaya ginamit ni Lisa yon, yung desisyon ni Judge Guray, yung mga fabricated crime para filean ng kaso at maghanap nga nung 4 na mga fake mga accusers para nga cancel ang passport ni distressed mother at ma-abduct nila o kidnap nila itong mga batang ito, mga kababayan. At kung natatandaan niyo, sabi ko during that time in 2022, pandemic pandemic time pa yun eh. So ganun ka bilis na ang yung pag-process nila ng mga papeles na yun at the fact na illegal yung pagproseso. Kasi ang sabi ng judge, binibigyan kita ng 15 days. Pero 2 days lang, binigyan na yung desisyon kay Chua. Bakit? Kasi nga utos ni Lisa. Kasabwat si Teddy Boy Locsin, kasabwat ang asawa ni Teddy Boy Locsin Jr., kasabwat ang DFA, kasabwat ang mga buwaka ng genemis nilang lahat. Kaya nga, ano nangyari? Nung nag-grant ang desisyon, nag-grant yung desisyon ni Jaime Guray ng RTC Parañaque na ibigay ang kustodiya kay Chua, kaya naman, ginayos na nila yung mga papeles. Remember the date, February 17 of 2022. February 23, yung video ni Lisa Tanas sa asawa ni Teddy Boy Locsin para, ito, okay? I think nandito. Okay, tingnan natin. Dito na lang sa phone. Okay, I think dito. Alright. Ito ang video ni, boses na lang pala, voice lang pala nito. Liza, DFA Extraction. Hi, Louie. How are you? I'm here in Bacolod, campaigning for my hubby, look, with Marie Chris and a bunch of gay people. But anyway, the reason why I called you is I have a favor to ask you. We gave all the documents na to Mila, but syempre iba pag tumawag ka. A good friend of ours, Francis Chua, basically has a problem in Istanbul, in Turkey, so he went to court. The judge issued an order in his favor. So now we're just having everything authenticated so that it can be served in the embassy in Istanbul, right? So Mila has all the documents. I won't bore you with the details, but if you could call Mila and just give it a little push. Everything's above board, don't worry. I'm very good at that. But yeah, that's it. So I hope to see you soon. Hi, Louie. Okay. Diba? Oh. So yan yon mga palangga. So ito yon, ulitin natin. 483,000 views na pala siya sa TikTok. Yan yon. How are you? Yan. Narinig nyo na. So yan yon mga kababayan. Yan yung paulit-ulit natin sinasabi dahil paulit-ulit na ginagawa ng paglalapastangan ni Lisa Tanas at ng kanyang mga kasabwat. So tandaan niyo ang timeline, February 11, sa Istanbul, Turkey, nilagdaan o sinilyahan ng konsul ang kustodiya para sa distressed mother. Hindi pumayag si Chua, kaya ginawa nila dito sa Pilipinas, dinistrongkar nila, pinagbabayaran, definitely ayon sa ating puting ahas, itong mga tiwaling judge, katulad ni Judge Guray, February 17, February 23, 2022, yun yung video ni Lisa Tanas na para kidnapin o dukutin nga yung mga bata. Alright? So nagtagumpay nga sila eh. Kaya August
of 2022, sila na ang nakaupo dyan. August of 2022, mga kababayan, nadukot na nga yung mga bata. Yun yung video na audio na pinarinig ko sa inyo. I think hindi ko pala na-post sa TikTok yun. Di bali mamaya. Busy kasi ako sa paglalayag. But anyway, ipopost ko sa TikTok yun at saka Facebook with all the caption kasi pinalagyan ko ng caption yung video para yung audio para mas maintindihan ninyo. Alright? Kung ano yung conversation ng mag-ina habang sila ay dinudukot o ini-extract o pinapahirapan ng gobyernong bangag. Imagine mo mga kababayan, civil case lang ito. Pero pinanghimasukan ng buwaka ng inang Lisa Tanas kasi nga natatakot siya dahil dun sa iPad, according to my source, okay, nandoon lahat ng ebidensya na makakapagpabagsak sa gobyerno ni Marcos Jr. kung gagawin lamang ng tama ng gobyerno. Wala na, kalaban gobyerno. Pero nandoon lahat ang kababuyan, ang illegal na ginawa ni Chua, ni Liza, ni Kumar, ayon sa ating source, mga kababayan, at iba pang mga senador at kongresista, nandoon ang mga conversation, videos, and everything sa lahat po ng illegal na ginawa ni Lisa at ni Marcos Jr. Kaya ikaw, General Chafilo, sana po mag-speak up na kayo. Grabe na ang nangyayari sa ating bayan. Yung recent na vlog, na information pala ni Attorney Roque, Harry Roque, na yung 90 billion ng pera ninyo, ng mga PhilHealth members na dapat gamitin para sa inyong benepisyo. Pero anong ginawa? Inutusan ni Lisa, ni Bangag, na ilagay ang 90 billion pesos as quote-unquote more noble cause. Para daw sa noble cause. Anong kadyutahang more noble? Anong noble doon? Illegal yon. Hindi yon noble. Diba? Dapat talagang mapanagot. Sabi nga ni Attorney Roque, Harry Roque, na kung yun ang gawin niya sa huling buhay niya at pakulong yung mga hayop na to, pagbayarin. Sana talagang gawin natin yan as Spokes Roque. Mga kababayan, mga PhilHealth members, yung mga nakikinig sa atin, hindi pa ba malinaw sa inyo na uubusin nila ang pera ninyo? Given na yung loto na may mga loan bettors, eto bagong discovery, 90 billion na nakalagay, malabo pa sa pinakamalabo, malabo pa sa sabaw ng pusit, sabi nga nila, yung nakalagay na noble cause. Ano ba ibig sabihin ng noble cause? It should be dapat, di ba? Honorable cause. Dapat ito'y mga kabutihan para sa taong bayan. What is honorable? What is noble cause doon? Hindi naka-specify. Baka ito ay polvoron cause. Di ba? Yung pera na yan, 90 billion pesos. Malayo po ang mararating sa mga kababayan nating nagdadialysis, lahat ng may problema, nakapatuloy na naghihirap ngayon ang inyong mga pamilya, ang inyong family members na hindi mabigyan ng tamang healthcare service. Pero kukunin lamang yung 90 billion dahil sa utos ni Marcos Jr. at ni Lisa at ng mga kasabwat nila na hindi maipaliwanag. Anong noble doon? Walang noble doon, mga palangga, dahil ito ay itinago, isinikreto nila. It just so happened na may mga magagaling tayo dyan na mga puting ahas or mga nagtatrabaho dyan sa PhilHealth na nag-leak ng information na ito para malaman ninyo ano yung objective ng gobyernong ito. Ano yung purpose nitong kadyutahan na noble cause eklabush na 90 billion? Saan napunta? Hindi sila makapagpaliwanag kasi yan ay na-transport na malamang sa kanilang mga offshore accounts. Kaya kaluoy talaga kayo, mga palangga. Ano ang noble cause dito? Ano ipaliwanag ninyo? Sino-sino ang mga nagbenepisyo nitong jutang Genemes na noble cause? Ipolvoron cause ito.
Baka naman nag-imbak na si Marcos Jr. ng stock niya ng pulburon hanggang kamatayan niyang hinayupak na yan. Di ba? Saan napunta itong perang ito? Mga palangga, di ba? Para dapat sa taong bayan. Para sa lahat ng mga PhilHealth members. Kasi pera yan ng PhilHealth members. Kinakaltas yan sa inyong mga paychecks. Natural, kayo dapat ang magbibenepisyo niyan. Ngayon, kung sobra-sobra naman ang pera niyan at lahat kayo nabibigyan na ng kalinga ng mga hospital because of your contribution, which is hindi naman ganun. Nagkakandamatay na nga lang ang ating mga kababayan na binabastos ng hindi man lahat ng mga doktor at hindi binibigay ang tamang serbisyo sa kanila. Nasaan ang bilang makatao dito? Wala, hindi makatao ang mga jutang ginimis na itong gobyerno ito dahil sila ay makabangag. Itinago na naman sa inyo itong 90 billion maliban pa dun sa program funds sa Congress. Okay? Na billion-billion. Lahat na lang ninanakaw nila. Kaya no wonder, nakikita nyo dyan sa Pilipinas, ang dami na pong homeless. Ang dami ng mga walang bahay, na palaboy-laboy, ang dami na pong pulburonic, na broad daylight, they don't care, na nagpupulburon sila kasi wala na silang ibang, bangag na rin sila eh. Wala na silang makain, wala na silang opportunity. So kung aabutan man sila ng pulburon dyan, kahit na may halong breeze, sabi nga ni Agent Morales, ititirahin na nila yan para makalimutin nila ang problema. Again, ito po ang epekto ng bangag na gobyerno. Nasa ng hustisya? Nasa ng fairness na alam natin na walang justice and fairness in the first place dito sa pagkitil nila sa ating malayang pagpapahayag, malayang, freedom of expression, freedom of speech, freedom of the press. Diba? Kalayaan ng mga press people. Pero ano nangyayari sa mga press people ngayon? Na somehow minumura natin sila. Ako naman, sinabi ko hindi lahat. Sabi ko, mga jutang ginimis kayo, mga bayaran kayo. Yung mga bayaran lang. Pero nakarating sa atin yung information from Singapore. Na itong si Kuting, tinanong kung doon sa issue na napaka-valid issue na tinanong ano ang masasabi mo sa statement ni Sebastian Duterte na itong hindi patas na pag-suspend mo dito sa mga kapulisan at sa mga mayors. Kumbaga walang due process. Ang sagot mong hinayupak ang bangag ka, roar. Diba? Ba't ka nagro-roar? Unang-una, hindi ka leon, hindi ka tigre. Kuting ka. Dapat ang sagot mo, meow. Ganon. Nakita niyo kung gaano ka balahura itong impacto na ito mga kababayan? So yan yung dapat talaga ninyong kaya nga dito sa mga mahakbang ng maisog, I hope talagang magkaroon kayo ng paghakbang. Tunay na paghakbang. Okay? Ngayon, magkano na ang peso ngayon? Tignan ko nga sa Sendwave. Ang baba na ng value ng pera natin. O ito'y epekto sa bangag na pamumuno. Sabi ko nga, may pros and cons ito sa ating mga OFW, sa ating mga nasa abroad. Okay, imagine mo, 59 na siguro, no? Kasi, oh my God, $58 na pag nagpadala ako sa Sendwave, $58 ang value. Okay, pakita ko sa inyo, ayan, no? Ayan mga palangga, pakita ko lang sa inyo, ha? 58. Kunyari, magpapadala ako ng $100. Ay, kanina, they receive. Pag nagpadala ako ng $1, 58. Ayan, 58 daw. Ayan, ha? 58 yung value. Pero pag nagpadala ako ng 10, 57 point something. But anyway, mga kababayan, so bagsak ang value ng ating peso. Again, sa ating mga OFW, pabor sa atin yan. Kasi mas marami yung mabibili kung nagpadala ka ng $100, kumbaga yung tinatawag na purchasing power ng kamag-anak mo, mas marami kang mabibili. Pero ang realidad, pag nasa Pilipinas ka, di ba, ang baba ng halaga ng iyong pera at marami pong maaapektuhan dyan. Let's say for example, pag nag-travel ka abroad, di ba?
bibili ka ng dolyar, di ba? O baka ang dolyar mo na bibilin sa bangko, 58 na kayo, no? 59, baka 61 ang kanilang bentahan. So yan yung epekto, yan yung disadvantage kung ikaw ay taga-Pilipinas. Di ba? Kung ikaw ay nasa Pilipinas na meron kang peso, yun yung disadvantage sa pag nag-abroad ka or, sa gobyerno, yung import. Let's say, mag-import tayo ng mga bigas, ang favorite nila, asukal, fuel, yan yung mga yan. Mga armaments para sa bang-bang-bang ni Kuting. Diyan ngayon, magkakaroon ng effect sa ating mga mamamayan kasi ang baba ng rate ng ating pera. So mataas ang magiging inflation rate ng ating bayan. Pero again, ang advantage niyan sa ating mga OFW kasi nga mataas ang magiging value ng tatanggapin ng iyong mga kababayan o ng iyong mga kamag-anak. So tataas talaga. So again, masaya yung mga tatanggap sa atin na yung inaantay lang nila yung mga remittance natin, di ba? So yan yung effect ng pagbagsak ng ng piso. But again, maganda din yan kapag turista ka. Let's say for example, tayong mga nandito sa Amerika o sa ibang bansa, uuwi tayo ng Pilipinas, ang taas ng value ng pera natin, di ba? Pabor yan sa atin. Pero ang question, pupunta ka ba sa Pilipinas kung ang presidente mo ay bangag? Magbabakasyon ka ba? Kung ang mga sa airport ngayon, nakita ko may nag-post, si Joey yata yun, si Jason Sa, na nakasalampak ang mga OFW o mga turista, mga kapwa natin Pilipino, doon sa airport. So, paano ka makaka-attract ng turismo? Although, kapag sabi ko nga, pag in-spend as a tourist, pag in-spend mo yung pera mo sa Pilipinas, dahil sa sobrang bagsak ng piso, malaki talaga ang, maganda pabor dito sa mga turista. Pero pupunta ka ba kung sa airport pa lang, tatamnan ka na ng pulburon? Siyempre, hindi. So, maapektuhan pa rin ang ekonomiya ng Pilipinas kung hindi kayo pupunta sa Pilipinas dahil nga sa banta ng pagiging bangag ng gobyernong ito at pwede kang tamnan ng polboron. Diba? So, yaan ang disadvantage niyan. So, kaya yung iba napupunta na lang sa Thailand. Diba? At hindi yan pabor again sa mga Pilipino na nasa Pilipinas ang pagbagsak ng piso. Pabor lang yan sa atin na mga nasa abroad, mga kababayan. Yan ang dapat ninyong intindihin. Hindi po rin tayo ay OFW, no? Nasa ibang bansa tayo, oh wow, ang taas ng value ng peso natin. Pero intindihin natin yung ating mga kababayan na nasa Pilipinas, na sila ay kumakayod, mga construction worker, nagtitinda sa palengke, yung mga ordinary Filipinos, sila yung number 1 na tinatamaan ng pagbagsak ng piso na yan dahil sa bangag na gobyerno. Why? I-import yung sibuyas na kahit may mga sibuyas tayo. Siyempre, US dollar ang gagamitin nilang currency. So ngayon, imbis na kung dati 100 pesos lang, pero dahil tumaas ang dolyar, bumagsak ang piso, so naging 200 na, double the price. I'm just giving an example. So yan po ang epektong napakasimpleng explanation. Basic explanation ng hindi ekonomista. Hindi mo kailangan ng mga complex explanation. Yan po, OFW pabor sa atin yan. Pero ang mga Pilipino sa Pilipinas na nandoon, yan po ay dehado sila. Fuel, imported. Sino ang apektado? Mga lahat, motorista, drivers, lahat ng Pilipino kasi lahat tayo sumasakay sa taxi, sa jeep, lahat. So, gumagastos ng gasolina, apektado. So, hindi yan sasabihin na naman ng mga jutang genimis na katulad ni Gadon na walang haka-haka lang yung kahirapan ng mga Pilipino. Kasi tingnan mo nga, ang daming tao sa mall. Yan po ay mga utak ng pang-vovo. Diba? Yung juang na yan, na disbar at, magnanakaw ng upuan,
Di ba, alam niyo yan, ninakaw yung upuan during the inauguration, yung pamilya niya, ninakawan ako ng upuan, mga hinayupak. Okay, ang gado na yan. So nakita mo yung kasyungaan na yung patay goods na hindi yan makalamon. Hanggat hindi binibigyan ni Marcos Jr. ng pera galing sa taong bayan, tandaan mo yung kanyang pwesto, yung advisor sa poverty alleviation na yung kasinungalingan na yan. Haka-haka lang daw ang gutom kasi ang daming tao sa mall. Pero ang katotohanan, kahit naman ako nasa Pilipinas noon, kahit wala akong pera, punta muna tayo dun sa punta muna tayo sa SM, magpahangin-hangin muna tayo, bili lang tayo ng ganito, ng maliit lang na isang donut, 2 donut, o ganyan-ganyan, di ba? Hindi ibig sabihin lahat ng pumupunta sa mall ay maraming pera. So yan po ang nagiging effect ng bangag-bangag. Pati mga kabinete nila, bangag na bangag. Di ba? Sabi ni Orange Mimin, bakasyon lang talaga ginagawa ng mga bagag na first couple. Yun nga, mga palangga, wala silang, sabi ni Jessamine, wala ng investor na pupunta ng Pilipinas. Actually, it's good, yung pagbagsak ng piso. Maganda yun sa investor eh. Pero pupunta ba ang investor kung alam nila bangag ang presidente nila? Pupunta ba yung investor na pag mag-i-initiate pa lang sila sa kanilang negosyo, nanghihingi na ng bribe si Lisa, naghihingi na ng bribe si Tambaluslos? Walang investor na papasok. Kaya tignan mo yung mga press release ni Kuting. Ha? Puro pledges. Asan ang mga kadyutahan na pledges na yan?